Hello, kami pala si Mr. and Mrs. G. At ito ang episode 2 ng aming journey to becoming better together. Nagkayayaan nga kaming mag-swimming dahil birthday ni Mr. G at ng kapatid ko. Dito lang kami sa Avelinos sa Maysista, Pangasinan. Habang ang iba ay nag-e-enjoy na sa swimming, yung iba naman ay naghahanda na para sa lunch. May barbecue, inihaw na bangus, sinigang na baboy, at may mga nagpiprito na rin ng fishball, squidball, kikiam at hotdog. Kung napanood nyo ang episode 1, nabanggit ko doon ang word na agreement. Agreement dahil hindi naman talaga natin maiiwasan ang arguments sa isang pagsasama. At para mag-work out ang relationship at hindi masira ng arguments ang pagsasama, kailangan ng adjustment. Alam ko, wala pa kaming masyadong experience. Kumbaga, mga toddler pa lang kami sa buhay mag-asawa. Adjustment, iyan ang madalas nating maririnig lalo na kapag may bago sa buhay natin. Bagong environment, bagong trabaho, bagong situation, at higit sa lahat, bagong taong kasama sa buhay. Dahil magkaiba nga tayo ng kinalakihan, ugali, pananaw, preferences at paraan ng pag-handle ng mga bagay-bagay. Habang tumatagal ang pagsasama, mas marami tayong nakikitang differences sa isa't isa. May mga bagay na minsan o madalas talagang nakakairita. At natural lang na mas gusto natin na yung sarili nating paraan dahil para sa atin iyon ang tama. Pero dito namin naisip ang isang tanong. Paano kayo mag-a-adjust kung pareho naman kayong tama? Kasi paano nga ba? Kung pareho kayong may point, kung pareho kayong may dahilan, kung pareho kayong naniniwalang tama kayo, sino ang mag-a-adjust? Siyempre, si Mr. G. Charot! Habang tumatagal ang pagsasama namin, na-realize namin na hindi pala sa lahat ng pagkakataon kailangang may manalo at matalo. Minsan, pareho kayong tama, pero hindi ibig sabihin na pareho niyong kailangang ipilit ang gusto nyo. Dahil kapag ang goal nyo ay patunayan kung sino ang tama, maaaring manalo ka sa argument, pero matalo naman ang relationship. Tulad na lang ng isang senaryo. Halimbawa, si Mr. G ay overly positive sa isang bagay. Gusto niya itong subukan dahil nakikita niya yung possibilities at potential nito. Samantalang, si Mrs. G naman ay isang overthinker. Iniisip niya yung mga posibleng nangyari, yung mga risk, at kung ano ang maaaring maging consequence kapag hindi nag-workout. Kung pagbubutuhan kung sino ang tama sa kanilang dalawa, siguradong hati. May point si Mr. G, pero may point naman si Mrs. G. Dahil kung magiging overly positive ka at hindi mo kakalkulahin ang mga resulta, pwedeng magiging unnecessary risk iyon sa inyong dalawa. Pero kung magiging sobrang overthinker naman si Mrs. G at iiwasan na niya ang isang bagay dahil baka mag-fail lang, baka naman hindi na nila subukan kahit may potential pala. So sino ang tama? Doon pumapasok ang adjustment. Hindi kailangan maging super risky, pero hindi rin naman kailangan maging super safe. Pwedeng mag-meet halfway. Calculated risk. Kukunin ni Mr. G ang pagiging optimistic niya, pero matututo siyang pakinggan ang concerns ni Mrs. G. At si Mrs. G naman, hindi kailangan mawala ang pagiging careful niya, pero kailangan din niyang matutong magtiwala at maging open sa possibilities. At kapag pinagsama ang dalawang perspective, baka mas maging maganda pa ang desisyon kaysa kung isa lang sa kanilang masusunod. Doon namin na-realize, hindi pala kami magkalaban, magkakampi kami. Hindi ikaw laban sa akin, tayo laban sa problema. At iyon siguro ang isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan naming matutunan sa marriage. Two imperfect people, learning every day how to become one better team. One day, one step, 1% better together. Kita-kits ulit tayo sa episode 3. Shalom!